Sabi mga kababayan ni Super Ate kay Martin Romualdez, di ko niya maintindihan kung sino nagkukwerdas dyan. May nag-udyok niya, pabanjing-banjin lang naman niya yan si... Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa! Opinyon, balat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Si Martin, parang anya may nag-udyok para tumakbong Pangulo. Ayan po ang sabi, mga kababayan ni Super Ate sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Sabi dyan sa usapang Kongreso, Senator Marcos says someone is pushing Speaker Martin Romualdez to run for President. Di ba niya, Mr. Maravillas? Ikaw yung nagsimula niya. Nakarating na kay Super Ate yung pang-udyok natin. Sineryoso. Ni ano niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo dyan? Pag-usapan po natin mamaya kasi parang... parang... nagiging seryoso yung alitan. Ito pa, mga kababayan. Alam ko anya, may tampo yung sa akin. May tampo yun sa akin, referring to Martin Romualdez. Mula nung October, dahil nga sinabi ko na pro-Duterte ako, kasi gusto ko ngang masalba at huwag masira ang unity team. Ang problema nga, ang... nagsimula ng pagkasira ng unity, yung kampo ng kaibigan mo na si Inday, dahil sa ambisyon sa politika, kinakana si Martin doon sa Kongreso. Si Martin nagre-react lang, siyempre, to defend yung sarili niya, siyempre. Kailangan din niyang i-defend. Kinakana siya. Ni Hilo Garcia, sabi nga natin, may reputasyon yun, mga kababayan, ng pang-aagaw ng puder. But before natin, mga kababayan, pag-usapan itong parang lumalalang alita ng pamilya, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. At yung mga Marcos loyalist po, ang pakiusap natin, lagi lang ninyo po na isusubscribe at isishare yung ating mga videos para po malabanan natin yung mga fake news ng mga dilawang DDS. Kasi tulad nitong mga kwentong ganito, siguradong i-exploit ito ng mga dilawang DDS po para umayon sa kanilang agenda. Di ba? Huwag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. So balikan natin, mga kababayan, itong kwento sa parang hindi pagkakainintindihan ng magkakapamilya. Yung Marcos Romualdez po, magpipinsang buo dahil po sa politika. Di yan, Mr. Maravillas, paano na yan? Huwag natin pong masyadong bigyan ng malisya. Ang tawag ko dito, mga kababayan, this is a normal family dynamics. Lagi po natin kasing napapansin sila kasi mga famous people, kilalang tao, and they are our leaders. Siyempre, napapansin natin. Pero ang mga ganitong seemingly conflicts in the family, this is normal, mga kababayan. Nagyayari talaga yan kahit kanino man, kahit sa atin. Minsan, hindi nagkakainintindihan sa kung ano-anong mga issue, kung ano-anong mga bagay. But sabi nga, family is family. At ako, hindi ko minamasama yung mga pinagsasabi ni Super Ate. Kasi maganda nga yun na umaalma siya. Pag may nakikita siya, kahit sa kanyang kapatid, na hindi maganda for the country, nagre-react siya kaagad. Napapagkamalan ngang oposisyon.
Gusto na nga po na kunin na kaalyado ni Coco Pimentel at ni Senator Risa Hontiveros. Kasi si Super Ate po, puna ng puna. So mas maganda yon kaysa hindi nagsasalita. Sasabihin ng mga mamamayang Filipino kasi magkakapamilya sila, magkakapatid, kaya nagsasabuatan na. O, di ba? Mas masama ang ganon. Pero kung yung mismong ate, kaya nga ang tawag sa kanya Super Ate, mismong pumapalag, di mas maganda, it is healthy and beneficial mga kababayan para sa mga mamamayang Filipino. Pumapalag siya, wala man siyang ibang intensyon para lalong maayos. Ayusin na niya ninyo kasi ako mismo hindi papayag na masira ang pamamahala ng isang Marcos sa ating bansa. Yon ang mensahe ni Super Ate mga kababayan. Sabi nga, let's have a positive outlook sa mga kaganapan po dito sa ating bansa with the Marcos administration. Kasi di ba yung akusasyon ng mga kalaban sa kanila na ayon, lalo kay Mrs. Marcos, kay Mrs. Imelda Marcos, pinadatakpan niya siyempre asawa. Di ba? Kaya nga may isinulat noon mga kababayan na libro. Naalala ninyo? Yung ang titulo, Conjugal Dictatorship. Ayan po. Di ba? Paninira sa first family. So ngayon, walang dictatorship kasi ang unang pumapalag po, yung kanyang Super Ate. O, di ba? At pati yung pinsan, tinicheck po niya, si Martin Romualdez. Kailangan niya, Mr. Maravillas, tinawag na, pabanjing-banjing lang. Ganon mga kababayan yung term ni Super Ate. Kasi nga po, kasi siya, pati siya siguro ay nabigla. Sino niya yung nagkikwerdas dyan? Ipakita ko po sa inyo. Basahin natin yung balita. Pabanjing-banjing lang niya. Ngayon, may gusto nang magpresidente. Ay, Super Ate, wala man po siyang ambisyon magpresidente. Hindi man nagsasalita yung pinsan mo. Yun lang ang perception ng iba. Binagdududahan ng inyong kaibigan na si Maudigs. Wala mang sinasabi si Martin. Nagtatrabaho lang si Martin. And visible siya kasi yun ang pamamaraan niya to serve the Filipino people. At pinagkakatiwalaan ng inyong kapatid na Pangulo. Ngayon nga si Martin nandun sa Europe. Sa World Economic Forum. Di ba? Yan po si Martin Romualdez. Siya na yung pinapunta doon ng ating Pangulo. Sabi dyan, at a glance, it's House Speaker Martin Romualdez's turn to lead the Philippine delegation to the World Economic Forum this year in Davos, Switzerland. The Davos meeting brings together key leaders from government, business, including the world's top sovereign fund managers and civil society to discuss and shape global, regional, and industry agendas. Kaya naman niya, Mr. Maravillas, doon na si Super Ate. Yan na yung tinitraining ng ating Pangulong Bongbong Marcos na successor. Kaya siguro, sinabi ni Super Ate, pabanjing-banjing man lang anya yan. Si Super Ate kasi po, malamang ang nasa isip niya, ang dapat niya na maging successor, si Inday muna. Si Inday po, immature man Super Ate. Hindi pa po pwede. Siguro, bumalik muna siya doon sa Davao. O kung hindi, magsenador siya. Tapos, bumalik sa eskwelahan para pag-aralan yung good manners and right conduct. Para hindi yan pati yung kanyang mga pananalita,
Hindi bagay maging Pangulo. Hindi refine kung magsalita. Walang breeding. Ibalik uli sa eskwelahan para turuan ng magandang pag-uugali. Mag-aral ng diplomacy. Hindi yung... Di ba? Ito yung sabi ni Super Ate. Senator Amy Marcos says someone is posing Speaker Romualdez to run for president. Senator Amy believes that someone is posing her cousin, House Speaker Martin Romualdez, to run for the highest position in the 2028 presidential elections. Ako nang simula nito, mga kababayan. Hindi ko inaasahan na ito na siya. Sa akin, mga kababayan, joke-joke ko man lang po. Nakita ko lang na si Speaker Martin Romualdez, very bright kasi po. Napakagaling. Kasi nga po, nag-aral sa ibang bansa, very refined yung kanyang pag-ugali. At yung pagkatao niya, napakakalma. Parang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, parang kakambal. Hindi lang magpinsang buo, parang kakambal nga ng ating Pangulong Bongbong. Refined mga kababayan sa kanyang pananalita, pati sa kanyang galaw. Kalma lang. At mahusay mga kababayan. Abogado. Biruan niya Mr. Maravilla, si Inday baga abogado. Si Inday, abogado nga. Parang si Santa Mama. Sumanib yata yung si Santa Mama. O ngayon, in case, halimbawa, suportahan mo na lang. Siguro Super Ate. Anyway, first cousin mo, kaysa man si Inday. Si Inday, di mo man kaano-ano. Di ba? Nagdududa si Super Ate. Kasi may nag-uudyok niya. Kaya sabi niya, si Martin, okay naman eh. Di ko maintindihan sino ang kumukwerdas dyan. Di ko maintindihan kasi parang pabanjing-banjing lang si Martin. Pero iba na pala. Bakit ganito? Siguro may tumutulak dyan. May umuudyok. Biglang nagkaganito na. At nagugulat naman ako. Yan mga kababayan yung sabi ni Super Ate sa interview ng SMNI. Yung istasyon ni Kibs na malamang mga kababayan matuluyan na magsara pag binawi yung franchise ng Kongreso. Bakit naman niya Mr. Maravillas? Parang masama naman yung description ni pagkasabi ni Super Ating pabanjing-banjing. Magpinsan nga sila. Siyempre, kilala si Martin. Noong mga kabataan siguro. Normal man yun. Kahit nga yung ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Doon sa pelikulang Prinodos ni Super Ate, Made in Malacanang, nagalit yung tatay, si Apo Lakay, kasi sige lang ang party-party. Normal yon sa mga kabataan. Pag ikaw ay bata pa, happy lang. Happy-go-lucky. Di ba? But of course, may mga kabataan, lalo na kung galing sa mga mahirap, pero not all, na gustong nagising kaagad para mabago yung buhay nila, talagang madali mag-mature at agad nagsusumikap. Pero sila, mga mayayaman sila eh. Expose sa karanyaan. So normal yon mga kababayan, na siyempre, may mga kaibigang mayayaman, pabanjing-banjing. So siguro, yun ang description niya noon. Kaya siya nagugulat ngayon. Nagbabago kasi ang lahat, pati tao. Balik naman tayo ulit doon sa sinabi sa kanta ni Joe Maritsan. Life is a constant change. May mga tao na late mag-mature, may mga taong madaling mag-mature. So nagbabago ang lahat. So kung halimbawa totoo yung sinasabi ni Super Ate na si Martin, pabanjing-banjing lang ang noon, tapos ngayon, nabibigla talaga ako anya. Bakit ganito? Siguro may tumutulak dyan, may umuudyok, biglang nagkaganito na at nagugulat naman ako. Ganon talaga. Naging Speaker of the House at naging mahusay naman
na speaker. Kita mo ang ganda ng performance ng excellent yung performance ngayon ng Kongreso. So ang ibig lang sabihin nun, si Martin galing sa pagkakilala mong pabanjing-banjing, iba na talaga siya ngayon. Presidente na. O di ba? Yun din ang nakita namin kay Martin Romualdez. Si Martin nga tumakbo for president. Hindi na president. For senator, 2015 yata yon. Ay kailan ba yung eleksyon? O basta tumakbo si Martin for senator. Natalo. Bumalik siya sa distrito niya. O ngayon, mga kababayan, dahil sa kanyang galing bilang member of Congress, at siyempre pakikisama, leadership, qualities, pakikisama sa kapwa niya mga kongresista, ginawa siyang Speaker of the House ng inyong kapatid mismo. O di ba? Ang lahat nagbabago, including yung ating pagkatao. Kaya super ate, huwag ka nang magtaka in case one day tumakbo nga si Martin. Sabi pa ni super ate dito, dilolo yan. Ano niya, Mr. Maravillas, na dilolo? Ganyan magsalita si super ate. Ang ibig sabihin niyan, delusional. Senator Amy Marcos believes her cousin Speaker Martin Romualdez is upset at her for standing up for the Dutertes. Alam ko may tampo yon sa akin. Mula noong October dahil nga sinabi ko na pro-Duterte ako kasi gusto ko ngang masalba at huwag masira ang unit team. Adi-ada niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo. Normal man kay Martin na magtampo. Siyempre, yung kanyang expectation na tayuan niya yung magpipinsan. Pero iba yung pinili mo. Sumide ka doon sa gustong magpatanggal sa akin sa Congress. Kasi di ba, best friend niya si Ilo Garcia. Si Ilo Garcia, best friend ni Inday ng mga Duterte. Yun ang nag-ambisyon. Sumaklolo si Inday nang ma-demote si GMA. Pagkatapos, nagsalita si Inday ng tambaloslos. Tapos, gira na. Sumaklolo yung tatay, mga kababayan, dahil sa confidential funds. Ayun. Gira na. Pero si Martin, hindi man po nagsasalita nga, hindi man kumikibo. Siyempre, magtatampo yon. Wala nga siyang sinasabi. Sabi nga ni Martin, we are still friends. She is still my friend, referring to Inday, kahit hindi siya kinamayan. At tinawag siyang tambaloslos. At binakbakan ng tatay. Hindi man siya sumasagot po. So normal kay Martin na magtampo. Kasi, kumampi ka sa mga Duterte. But of course, naintindihan natin, mga kababayan, sabi ko nga, si Super Ate, siya yung isa sa mga pillars nitong unit team. Siyempre, ayaw niyang masira. Kaya lang, ang sumisira po sa unit team, si Inday. Siya yung unang umalis, di ba? Dapat sana, mga kababayan, ang ginawa ni Inday, duministansya na siya kay GMA. After doon sa nangyari pong co-attempt sa Congress, para hindi ma-perceive ng tao o ni Martin Romualdez na kasabwat siya. Di ba? Unang-una, tumulong si Martin Romualdez para siya maging vice-presidente. At halimbawa, matanggal siya as Speaker of the House, vulnerable yung presidente po, mga kababayan, baka ma-impeach si pinsan. Yung Pangulo, Martin Romualdez is a shield of the President in Congress. Yun ang dapat maintindihan ni Super Ate. But anyway, sabi ko nga, mga kababayan, ako sa tingin ko, nakadesign ito. Talagang ito yung papel na ginagampanan ng Super Ate para hindi makalata. Di ba? Yung mga may ambisyon sa kanyang kapatid,
hindi makaalata na siya yung alam na ninyo, hindi ko na po ipaliwanag sa inyo kasi one time na-discuss ko na po dito sa ating programa. Madaling sabi po, siya yung nag-hold na, wag, di ba magkaibigan tayo? Kaya nga ako kumampi sa inyo, wag, kung may plano kayong masama sa aking kapatid, wag, magkaibigan tayo. So, ganon mga kababayan. Maintindihan po ninyo mga Marcos loyalists. Yung iba, nagagalit na kay Super Ate. Ako po, hindi ako nagagalit kay Super Ate. Kasi sa tingin ko, may unique role siya, mga kababayan, na ginagampanan sa family, sa Marcos administration po. The ultimate intention ni Super Ate, protect the president. Yung kanyang, kapatid. But, siyempre, kung may mga tampuhan based dito sa admission mismo ni Super Ate, sabi nga natin kanina, that is part of a normal family dynamics. Tama pa? Minsan may mga tampuhan talaga yung family. But ultimately, pamilya ay pamilya. Family is family. Still, I believe, mga kababayan, na blood is thicker than water. Tama pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas, yung mga puntos. Baka lang gusto ninyong itry po ito, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos po. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment po for Meralco Bills, PLDT, etc. Pwede na po kayo dito sa aming Colossal Office magpabook online po. Kahit saan kayo gusto mag-travel all throughout the world. Para makamura po kayo sa inyong booking sa eroplano. Pati sa hotel po, mga kababayan, pwede na kayo magpabook dito sa amin. We have also Bayad Center, tapos Paymaya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito po yung aming brand new Innova. Lagi nang matao dito sa amin. At tapos na po ng setup ng mga bagong equipments namin. Mamaya magbibideo po ako para i-update kayo. Ipakita ko sa inyo, napakaganda na po ng setup. Maglilinis lang siyempre. Ang dami-dami po ng mga bagong equipments yung binili ng aking anak. Isang malaking truck. Punong-puno po. Ayos na Mr. Maravillas.